Our scripture reading for today is taken from the book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 12 to 18. I, the teacher, was a king over Israel and Jerusalem. I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. What a heavy burden God has laid on a mankind. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. What is crooked cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. I said to myself, look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom, and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. May the Lord add conviction upon hearing of His word. May we all be seated. Praise God. Salamat sa pagbasa ng mga salita. Panginoon, muli kayo po'y patuloy na mangusap sa aming mga puso. Salamat sa gift na binigay niyo nga po. Na kung saan nakapagbahagi po kami, nakapag-awit po kami, at nakapag-give something na alam po namin na kayo po'y nag-glorify, Lord. Salamat sa mga boses na kung saan napakinggan niyo nga po ang puso ng bawat isa. Lord, muli, mangusap po kayo sa puso po namin. Again, we ask for wisdom, we ask for understanding and leading with your Holy Spirit sa ayong pong pagbabasa, sa ayong pong pakikinig at pagtanggap ng mga salita. Lord, muli, salamat. At lahat ng po ito ay tinatas namin sa iyong pangalan lamang sa pamamagitan ng anak ng Jesus, aming Diyos at kapagligtas. Amen. Kumusta po mga kapatid? Praise God, no? Pag-awit pa lang natin kanina, talagang pag makikita natin ng bawat isa sa atin, talagang nagagalak ang ating Panginoon sa buhay po natin. So dito po sa ating pong binasa is all about Ecclesiastes. Ika nga nila, pag Ecclesiastes pinag-usapan, parang komplikado ata. Kasi bakit meaningless, di ba? Na it is like a chasing after the wind. Kaya huwag na po natin patagalin. Dito po ang ating pamagat. Hevel, chasing after the wind. Ano ba ibig sabihin ng hevel? Actually, sa Hebrew, ang sabi dyan is vapor. Nakita nyo kayo na parang mayroong usok, di ba? Kasi yung usok daw, pag nakikita mo usok lang siya. Pero pag ni-reach out mo yung usok na parang buo, parang nawawala. Parang nasaan na siya. Parang wala siyang halaga. Ang ibig sabihin, ang hevel. Ika nga sa ibang sinasabi nila, hevel is also a breath. Again, smoke. In other term, other thing na translate is vanity, di ba? Ang ganda mga words, futility. Pero pag titignan mo, meaningless din lang pala yung ibig sabihin. Ika nga, walang kahulugan. So, marami nagsasabi na si Haring Solomon ang nagsumulat ito. Nung nag-reign ng 970 to 931 BCE in his old age sa rabbinic tradition. Pero marami rin mga nagsasabi in our modern period, lalo na doon sa Ptolemaic period was an era about the ancient Egyptian. Sabi nila, hindi, ginawa yan noong 332 to 30 BCE. Kaya, yung other thing na sinasabi nila, itong Ecclesiastes na to, hindi si Haring Solomon. Kundi, it's a preacher na kung saan, ang sinasabi nila, it is Kohelet. Yung Kohelet daw, kasi titignan nila yung kalagayan ng Jewish nation that time, talagang mahirap. At gumawa siya ng assembly, kaya nabuo yung sinasabi nilang Ecclesiastes. Pero tayo'y naniniwala na si Haring Solomon ang may akda po dito. So, dito makikita po natin, yung Book of Ecclesiastes was framed doon sa life review ni Haring Solomon. He was greatly wise
experience extreme, sabihin lang natin, di ba? Yung life niya talaga makita natin kung paano siya namuhay. Kung titignan natin, sobra yung extravagant niya, di ba? Yung pleasure, yung wealth, everything. It's always in a high na kung saan wala na kayong makita. Ika nga, kung mangbawat buhay po natin, kung ikaw ay nasa mataas na nasa inyo lahat, anong pakiramdam kaya natin? So having experienced almost everything in life to offer, sabi nga, including pleasures, responsibilities, pumasok ngayon ito. The life is vanity. Tao po ba? Kung nasa inyo po lahat. Panganganak pa lang sa'yo, hari ng iyong pong tatay. Di ba? Nasa inyo na lahat. Wala kang naisip na problema, malamang. Kasi nasa inyo na lahat. At nung humiling ka pa sa ating Panginoon, binigyan ka pa ng wisdom. Ika nga, grabe namang pagpapala kay Haring Solomon. Pero, doon sa Proverbs din naman, meron din siyang nasabi. Sa Proverbs 30, verses 8 to 9, supporting verse ng po ito, sabi niya, keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Parang conflict ata, di ba? Nanalangin si Solomon sa pagkakataon na ito na, Lord, hindi ako maging mayaman. O kaya maging mahirap man. Kasi pag maging mayaman ako, o nasa akin na lahat, makakalimutan kita, madidisown kita. At kung sakali man maging mahirap din lang po ako, malamang magnanakaw ako. Dito sinasabi ni Hari Solomon, ang tunay na nangyayari sa aktual na buhay because of the wisdom na meron po siya. Kaya ito pag-usapan po natin, it is a reminder for us, babala again, na tayo mga Kristiyano, ano kayang stand natin sa mga bagay na kung saan meron ka na o kung sa bagay, kung sa pagkakataon na sobrang hirap ang buhay mo. Ano ang gagawin natin? So makikita natin, buhay na buhay ang Biblia. Kasi sa pag-uusap pa lang sa patungkol ito, nakikita na natin, di ba? Kung sa world vision or yun nakikita natin, ano nangyayari sa mundo, di ba? Sino ang mga mayayaman? Ano yung mga ginagawa ng mga mayayaman sa pagkakataon na ito? Di ba? Nagpapayaman ma rin. At kung sino po yung mga mayayaman, yun po ba silang pagtitiwala sa ating Panginoon? Di natin lalayo sa bansang Pilipinas. Sino yung mga matataas na ang tungkulin? Mayroon ng mga yaman, makikita natin ang lalaki ng kanilang mga wealth. But again, sino ang nakakita sa mga ginagawa nila? Sa bansang Pilipinas, diba, usap-usapan ngayon mga yaman, di ba? Bilyones, trilyones, nasaan yung mga napunta ang mga yan? It's like they're chasing after the wind. Nasa kanila na, di ba, yung yaman? But because of that thing, nasaan na ngayon mga yaman nila? Ika nga, those who want to be rich or get rich fall into temptation, a trap. Kaya sabi niya sa kanya pong salita sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all sort of evil, and some by longing for it have wandered away from their faith and pierced themselves with many griefs. Payat nga maging mayaman, di ba? Sabi nga, okay na yung makakain ka ng 3 beses sa isang araw, di ba? May merienda, may snack, paggabi, may night, di ba? Meron ka pang merienda sa paggabi, di ba? Nag-gear po ba tayo sa paningin po ninyo? Di ba? Hindi naman. Di katulad ng mga nakikita natin ngayon sa ating bansang Pilipinas, di ba? Kung i-compare natin sa sitwasyon natin ngayon sa kanila because of the calamities, di ba? Nasaan sila ngayon?
yung mga yaman nila, yung mga ipinundar nila because of yung natural disaster. Kung nawala, parang naging bula na lang. Di ba most of the time, yung mga mayaman, katulad yung ating na-experience ngayon, wala silang konsensya. Hindi na inisip yung kapakanan ng bawat isa. Pinag-usapan ngayon, di ba? Flood control, nasaan na sila? Yung mga tao na apektado, yung mga farmers na nawalan ng palayan, yung mga taong mahirap na nilulubog dahil sa agawan ng marami. Ika nga, for what good will it to do a person, sabi niya, if he gains the whole world, but he forfeits his soul? Or what will a person give in exchange of his soul? Sabi nga, for the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels, and will then repay every person according to his deeds. So, praise God dahil nga patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Ika nga, kahit ano man yung nangyayari sa ating mga kapanahunan, huwag lang tayong mawalan ng pag-asa. Kahit man yung mga husgado, kung minsan, sabihin natin, ang tatarino nila, di ba? Ang dami nilang wisdom. Kung titignan natin, kasi kung tumayo sila sa mga husgado, makikita mo, respetado, di ba? Pero titignan natin, sino mga sinusuporta nila? Ipinagtatanggol ba nila yung mga mahirap? O yung may mga pera lamang? Yung mga public servants natin, di ba? Sabi natin kanina, may posisyon na sila, magkano na kinikita nila. Sabi natin, tayo ang mga amo nila. Pero pagtitingnan natin, tayo ba talagang amo nila? O pinaggagatasan lamang? Most of them, attorneys, most of them mataas ang pinag-aralan. Pero, doon po ba ang batayan? Doon po ba ang standard ng tao ngayon sa panahon natin ngayon? Yes, siguro, sabihin natin, in this world, in this earth, but sa batayan ng ating Panginoon, never. Ika nga, everything is done under the sun. But, sa paningin ng ating Panginoon, everything is meaningless. Sa tao, na yung puso nila, malayo, pero nag-after pa yun ng mga bagay-bagay. Sabi ng Lord, they're always chasing after the wind. So base sa experience ni Solomon, nakita natin kung ano ang kalagayan at kahihinatnan ng mga tao. Kahit mayaman, meron sa kanila. Pero pati ng panahon, mawawala at mawawala. Kaya sabi niya sa ating pong verse na nabasa kanina, I, the teacher, was a king over Israel in Jerusalem. I applied my mind to study and to explore my wisdom, all that is done under the heavens. What a heavy burden God has laid on mankind. I have been all the things that are done under the sun. All of them are meaningless. It's chasing after the wind. Tama ba? Sa ating mga buhay, nababurden na po ba tayo dahil sa mga nangyayari sa paligid natin? Ang tanong, kagagawan po ba ng Diyos? Nagiging meaningless na po ba yung pag-asa natin? Wala na pag-asa ng bansang Pilipinas. Kasi paulit-ulit na lang yung problema. Corruption dito, corruption doon, corruption lahat. Kahit sa buhay ko, ganito pa rin, hindi nagbabago. Bakit kaya? Kung sinasabi natin na nagiging burden lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. So, nagko-contradict na naman dun sa sinasabi niya sa Matthew 1 or 11 verses 28, 30 na sinasabi ng ating Panginoon, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me.
Di ba? Parang ang Ecclesiastes talaga, parang mayroong contradiction sa mga sinasabi ng Lord. Talaga ba? Meron po tayong contradiction. Again, the Lord give us wisdom para pag-aralan ito, para makita natin ano bang sinasabi sa Ecclesiastes. Yes, si Haring Solomon bumagsak. At hindi yun nagtatapos. Dahil sa pagkabagsak niya, nakita niya yung ginagalawan ng tao sa mundo. At yun ang nakita niya na ipinapahayag niya sa atin ngayon na ito ang nangyayari kung tayo yung mga tao walang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya, pag sinasabi natin, wala na pag-asa yan. Hindi na natin maitutuwid yan kung ano yung kilo o kaya hindi na matutuwid yan kasi nasa sistema na. Yun ang paningin mo, kapatid. Yun ang paningin sa mga tao walang pagkakilala sa ating Panginoon. Dahil kuminsan, dahil sa mga nangyayari niyan, because of lack of faith, yun pa nga, isinisisi natin sa ating Panginoon sa Kristo, yung mga nangyayari sa paligid natin. Amen po ba? Yes, ang Panginoon pinapahintulutan tayo na makaranas ng mga pagsubok. At ganoon din, pinaparanas din sa atin na maging mayaman. Bakit hindi, di ba? At yun, mas marami sa atin nakakaranas ng kahirapan. Ang tanong, bakit? Sabi nga, malaking kahindian na sinasabi natin ang Diyos ang may gawa ng bawat pagkakataon na kung saan na-experience natin yung kahirapan. Simple tanong, itanong mo muna sa sarili mo, bakit ka ba naghihirap ngayon? Sumunod ka ba sa sinasabi ng Panginoon? Di ba? Simple. Matigas po ba ang ulo natin doon sa napapakinggan natin na pinapagawa sa atin na ikanabubuti naman po natin? Sumusunod po ba tayo? Simple na lang, nung mga nag-aaral tayo, siguro wala namang bata rito, pero yung mga nakikinig. Sinasabi ng mga magulang, anak, please naman, di ba? Mag-aaral ka ng mabuti kasi yan ang payaman or yun na lang ang pwede namin mayambag or kayamanan pwede namin ibigay sa'yo. Pero tanong, nag-aaral po ba tayo ng mabuti? Di ba, boyfriend dito, boyfriend doon muna, di ba, inspirasyon. Ano pa? Yes, sabihin natin, tayo, iba sa atin, mahirap talaga. At bakit tayo nandito? Dahil tayo mahirap. Pero hindi naman excuse na sabihin mong mahirap ako kaya hindi ako makaangat. Marami sa atin dito na mahirap. Hindi ka nga yung kulang din ng pinag-aralan, pero makikita natin yung pagkagamit sa kanan ng ating Panginoon. Hindi excuse ang kahirapan, kundi ano ang pinapasok natin sa ating isipan. Lalo na kung yung buhay natin hindi naka-align sa sinasabi ng ating Panginoon. Ika nga kanina, matigas po ba ang ulo natin? Siyempre, pag matigas, alam mo na, di ba? Again, marami sa atin nag-aspire ng pag-asawa, di ba? Praise God sa mga taong nakahanap na. Pero tanong natin, sasayin natin, kung tayong mga lalaki, dahil tayo talagang gagawa ng paraan para sa ikabubuti ng ating pamilya, kaya na po ba nating panindigan ang bawat responsibilidad na nating hahanapin? Lalo na kung alam mo, marami kang responsibilidad na bubuhatin. Sa mga pamilya, definitely, pag mag-asawa kasi yan kung may problema yung asawa mo, pamilya, nandun ka rin, kasama mo siya di ba? Kaya bang panindigan yung pagsasabi mong mahal kita? Makikita mo ba yung bigat ng papasukin mo? Sa mga anak, kung sakali man, di ba? Or tayo lang yung magdadagdag ng something na mas lalo natin ikababagsak. Or, isip-isip, baka gusto lang din natin makaisa. Mag-ingat po tayo. Maraming mga beses na gusto nating tumulong. Yes, praise God, nandun yung wisdom, di ba? Pero makikita natin, sabi ng Solomon, meaningless din. Pero, meaningless ba yung pagtulong? Hindi, di ba? Kasi tinutulungan mo nga, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Pero,
kung yung pagtutulong din naman natin ay doon sa budget, hindi na siya allotted or something na ipagkagastusan mo ay mas marami na kaysa doon sa nakukuha mong monthly na sahod, dapat kailangan mo yun ng wisdom. Kaya nga, naghirap tayo kuminsan because of lifestyle. Again, di ba, bayaran na naman ng bill sa Pilipinas, di ba? Ngayon, 2 months na lang, di ba? Bayaran na naman sa upa, di ba? Asan ko kaya inaalat yung mga bagay na dapat sa atin para sa ating Panginoon? Yun po ba kagusto ng ating Panginoon? Kaya nasasabi niya na what a heavy burden God has laid on mankind. Kasi, in the first place, doon sa pagkakaalam mo, sa sarili mo, na kaya mo, okay na ako, go na ako. Pero pag hindi po natin kinonsulta sa ating Panginoon, definitely, yung mga desisyon natin ay hindi maganda. So, marami nang nagbabago sa mundo, di ba? May landslide na, may pagbaha na, natural disaster, and everything. Kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan, kasi natural disaster eh. Nature yan eh. Bakit kaya nagkakaroon ng climate change? Ano yung ginagawa natin sa ating mga kabundukan, di ba? Tinatanggalan natin ng mga trees, di ba? Tapos pag nag-landslide, mayroon namang tatabunan, at yung mga lupa pumunta sa baba at umulan, anong kinalabasan doon? Diyos na naman po ba ang may kasalanan? The same thing doon sa life ni Haring Solomon. He was given a great wisdom ng Lord. At anong pinilit mo na ating pinag-usapan po ngayon in his lowest part of his life? Diyos ang nagbigay sa kanya ng lahat-lahat. In the economic prosperity daw na time ng Israel, ay sila yung nakakaangat na kung saan they reach the height of its power and prosperity with flourishing trade and abundance of wealth. But bakit kaya? No? Itong nasasabi ni Haring Solomon. Because in his later years, because of that accumulated numerous foreign wives who introduced idolatry in the kingdom, this accumulation of wealth, horses, and foreign wives was viewed as an excess that led him to divine punishment. So, paano kaya yun? So, pangit pala maging pataas maraming wisdom. Ganun po ba yung sinasabi dito? Tingnan natin. At dahil sa pagkabagsak ni Haring Solomon, because of unfaithfulness niya sa ating Panginoon, nagresulta ng division. Yun pala yun. Kaya nabasa ko. Nagresulta ng division ng Israel. Kaya merong siyang Southern Kingdom at saka Northern Kingdom. So, nung nabasa ko, ito pala yung resulta. Kaya tayo mga kapatid, lagyan natin sa isipan natin, kung tayo'y mga anak ng Panginoon na maraming ginagawang hindi kaaya-aya sa kanyang paningin, huwag na po tayo magtaka. Kung tayo man, katulad ni Solomon, nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Take note, Solomon. Wisdom. Binigay sa kanya. Dito makikita rin natin sa verses ng 16 to 17. I said to myself, sabi niya, look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness, folly, but I learned that this too is chasing after the wind. So makikita natin, yes, Haring Solomon have a greater wisdom, but pinili rin niya na maging madness. Sabi nga sa dictionary, ano bang ibig sabihin ng mad? Insanity. Parang
irrational, extreme foolish. Sabi niya kasi, then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness. So, ano po nakikita po natin dito? Every time, pag ipinapasok po natin ng if, I, me, myself, is activated, failure po ang mangyayari sa buhay po natin. So again, ang kahalagahan ng ating binabasa about sa Ecclesiastes is gabay po natin kung anong dapat ang gawin at hindi. Dahil ang sinasabi ni Hans Solomon ay pawang katotohanan, di ba? Nangyayari sa pamumuhay ng isang tao, lalo na kung walang Diyos. At depende doon sa mindset mo na ginagamit bilang Kristiyano. So, hindi pa lang pala hindi hiniwala. Palit tayo naman na hiniwala sa Panginoon kung meron tayong mga pagkukulang pagkakamali sa mga desisyon natin. Definitely. Nagka-fail tayo. Having experienced, sabi niya, almost everything in life has to offer. Ano kaya sinasabi ni Haring Solomon about sa pleasure, about sa wisdom, and also responsibility niya, yung toil for being a king. Ayan. So, kumuha na ako ng tatlo. Kasi marami ito, pag babasahin ng Ecclesiastes, lahat makikita mo meaningless. Diba? Vanity is vanity. Futility is futility, sabi niya. Ano kaya yung mga sinasabi niya rito? Again, sabi niya, everything is meaningless. Everything is futile. Everything is vanity. Dito makikita natin, sa pleasure, sa kabila natin, nauna. Pleasure are meaningless. Ito yung nauna pa. I said to myself, come now, I will test you with pleasure to find out what is good, but that also proved to me meaningless. Laughter, I said, is madness, and what does pleasure accomplish? O nga naman, ano yung nagagawa ng pleasure? Sabi nga, ginawa niya na lahat, nag-inom siya, ginawa niya na para ma-sustain daw yung needs ng flesh niya. Pero sabi niya, nothing. It's always meaningless. Sabi rin niya, sa ikalawa, yung wisdom is meaningless. Bakit naging wisdom is meaningless? Alam naman natin, pag wisdom ang Panginoon, diba? Alam mo tama at alam mo mali. And you can decide what is best, diba? Pero ito kasi, ikinumpira niya yung wisdom and foolishness. Kasi dito sabi niya, then I said to myself, sabi niya, the faith of the fool will overtake me also. When then do I gain by being wise? Ano rin makukuha niya maging wise? Pero babasahin natin yung kubuan po ito. Kinuha ko lang yung pinaka-point niya kasi. Mas maigi na maging wisdom than fool. But to the end kasi, nothing. Parang mawawala na lang siya pag tayo namatay na. Ano pag gagawin ng wisdom nga? Pag namatay ka. Anong gagawin yung fool kung namatay ka na nga? Yun yung point. Hindi yung, pangit pala maging wise. Di ba? Mas maganda pala maging fool. No. Everything is meaningless sa paningin ng Lord. Kasi mawawala lahat yan. Yung buhay natin, pinibigay pa natin sa Lord. Di ba? Sabi natin, alabaster dyan. Dapat ito ibibigay natin sa ating Panginoon. Ano yung nakikita sa bawat buhay po natin? Di ba? Pure heart po ba? Infinite wisdom po ba? Or worldly wisdom na pag-usapan po natin mamaya. Katulad na lang po sa toil, yung kahirapan, sabi niya, so I hated life, sabi niya, because so the work that is done under the sun was grievous to me. So ibig sabihin ng grievous, causing or characterized by severe pain, suffering, or sorrow. Pag makikita natin yung buhay ni Haring Solomon, sa una talaga, marami nagka-pray sa kanya, di ba? Marami pang nagdadala ng mga gifts. Pero sa pagkakataon natin na bumagsak siya, nakita natin yung hirap ng buhay. Hirap sa kalooban niya. Ganun po ba ang naranasan natin pag malayo tayo sa ating Panginoon? Hirap ang kalooban mo.
marami kang ngayong iniisip na dapat di mo na iniisip. Praise God, no? Kasi nga, because of faith na meron tayo, marami na nangyari sa bansang Pilipinas, but still, nakikita natin sa mukha ng bawat isa, naka-smile pa rin, hopeful pa rin, di ba? Praise God. Marami ng mga bagay na nangyari, but Lord, thank you dahil nandito kami, hindi apektado yung mga families namin, kasi nga pinag-usapan namin sa labas. Ano nga, nangyayari sa bansang Pilipinas? Sabi ko, nagtanong ako, sino mga may pamilya sa bansang Pilipinas? Sabi ko, wala. Meron daw, pero hindi naman ganun apektado. So, nawa, prayer pa rin, we hope pa rin. Ikaw nga kanina, yes, yung world, it's already spinning down. Na pupunta talaga sa worst. But doon sa mga panalangin natin, pwede naman natin ipanalangin na, Lord, sa pagkakataon sa aming henerasyon, di ba? Kasi mahabang panahon pa, kung sakali man ibigay ng pagkakaloob ng ating Panginoon, na i-enjoy pa natin ang buhay, no? Na hindi biglang bula na lang na mawawala yung buhay natin na hindi natin na-enjoy. Kasi makikita rin natin yan, kung ano yung mga gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Sa pagkakataon na tayo ay nabubuhay pa, nawiwitness sa atin kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. Kasi sinasabi rin niya, time for everything. Yeah. So, ika nga dun sa sinabi niya, a time to give birth, a time to die. Di ba? To plant, a time to uproot. What's planted, a time to kill, and a time to heal. A time to tear down, a time to build up. A time to weep, to laugh, to mourn, and a time to dance. A time to throw stone. Kailan po ba tayo nabalot ng stone? Mga mahal natin sa buhay, kapwa natin, binabato ba natin? And a time to gather stones. Sabi niya, a time to embrace, and a time to shun embracing. A time to search, and a time to give up as lost. A time to keep, and a time to throw away. A time to tear apart, and a time to sew together. A time to be silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time to war, and a time to peace. So lahat pala ng nangyayari sa mundo, always there's a season of it. Kung ano mo yung napapakinggan natin, kung ano yung nangyayari ngayon, nangyayari na siya noon. It's like a cycle. Pakikita po natin mamaya kung ano sinasabi niyan. So sabi ito, what's benefit if there for the worker from that in which he labors? Kasi lahat naman tayo nag-labor, di ba? So, ano yung benefit? Yes, my time for everything. I have seen that the task which God has given the sons of mankind, which to just occupy themselves. Grabe, no? Ganun pala yun. Ginagawa mo lang, pero isarili mo lang pala ni-occupy mo. Lalo na, kung wala ang pasensya ng ating Panginoon. Ika nga sa Ecclesiastes 5, hindi ko na nilagay dyan, additional lang. If you see the poor oppressed in his district, sabi niya, and justice and rights denied, do not be surprised at such things. See, even pala yung mga bagay na yun, kala natin, injustice to Dapat, fair ang Lord, justice talagang Panginoon. Pero, sa Ecclesiastes, nakikita ng ating Panginoon, nakita ni Solomon, ang mga nangyayari nga sa mundo. Sabi niya, one official is eyed by higher one, and over them both are others higher still. The increase from the land is taken by all. The king himself profits from the field. So, nagpapataasan pa sila kung anong makukuha nila. Something na dapat hindi nakukunin. Kaya nasabi nila, even the king himself, di ba, profits from the fields. Kasi sino pa man ang hindi magpa-profit kung ikaw ang hari, makukuha mo lahat, di ba? Pero, sabi niya, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with your income. This is too meaningless, sabi ng Panginoon. So ikaw, kapatid, tayo, meaningless mo bang buhay natin? Masyado na po tayong nahihirapan o nagpapakahirap sa mga ambisyon po natin. Overworked po ba tayo sa mundo para sa ating mga mahal sa buhay? Kung sa paggawa po natin,
ay wala ang Diyos. Hindi natin inuuna ang Diyos. Hindi natin ina-acknowledge ang kanyang binibigay sa bawat buhay po natin. Paggising lang sa umaga, may kalakasan ka. Definitely, kung tayo gagawa na wala ang Diyos, everything is meaningless. But, bakit kuya? Sabi dito, next slide, for with much wisdom comes much sorrow, sabi niya. The more knowledge, the more grief. Parang, bakit ganun, di ba? Ikaw na yung maraming wisdom, ikaw pa yung magsasorrow, ikaw pa yung maraming alam, the more grief. Tama ba yun? Literal. Sa mga bata, wala pang alam, di ba? Inosente. Di ba wala silang problema pag iisipin natin? Pero tayo mga mature, mature. Di ba? Ikaw na nagde-decide, di ba? Ikaw na yung pupunta dito, pupunta doon, abere sa mga bagay-bagay, ikaw may kinalaman sa lahat. Nagsasorrow ka ba? Maraming alam, pero yung mga tao, relax kasi wala silang alam, di ba? Nag-grieve ka ba dahil hindi niya alam? Yun po bang sinasabi dito? Again, sa James 3, ika nga, who is wise and understanding among you, sabi niya. Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about of it or deny the truth. Di ba? Kasi yun ang mangyayari pag minsan pag yung worldly wisdom, hindi heavenly wisdom ang ating pong ginagamit. Sabi ito, such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kaya tayo nag-hirap kuminsan, because kuminsan yung wisdom ng Lord natin ginagamit. Kung hindi ginagamit yung word wisdom, so ano nandun? Evil practice, disorder. So definitely, problema ka talaga. Di ba? Mag-grief ka talaga. Ika nga, sa bansang Pilipinas, maraming mga tatalino, pero saan na ginagamit yung katalinuhan? Di ba maraming nag-grief? Di ba, sinabi pa nga dun sa isang ang galing mo pala Bakit hindi mo ginamit dyan dun sa kabutihan? Ganun po ba tayo yung katalinuhan natin, saan natin ginagamit? Sa kabutihan po ba? O sa kabalustugan, ika nga? Babasahin ko lang yung mga naunang mga part bago kasi dun sa binasa natin kanina. Everything is meaningless, sabi niya. So, Ecclesiastes chapter 1. The word of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. What do people gain from all their labor, at which they toil under the sun? Generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Around and around it goes, ever returning at its course. All the streams flow into the sea, yet the sea is never full. The place the streams come from, there they return again. All things are worrisome, sabi niya. More than one can say. The eye never held enough of seeing, nor the ears its fill of hearing. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, there is something new? It was here already long ago. It was here before our time. So lahat ng nangyayari, mga kapatid, nangyayari na. Kung inisip mo, hindi pa siya nangyari. Kasi yung buhay, cycle lang siya. Yung nature, cycle lang din siya. Yung problema natin, paulit-ulit lang din yan.
Yun nga lang, kung tayo, hindi tayo magbabago dun sa gawin natin. Na hindi tayo naka-align dun sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi yung sinasabi niya ito, wala na siya dun sa wisyo na, yes, pinagpala si Hari Solomon. Kikita natin yung buhay nga. Pero pag tayo bumagsak sa pagkakataon na tayo mataas yung faith natin, bigla ka bumagsak, makikita mo yung paglulusok mo na kung saan lahat na ito ay meaningless. Tama po ba? Kung ikaw yung sa sitwasyon ni Haring Solomon. So ano pong itinuturo dito? It explores the human longing for enduring satisfaction and purpose which can only be found sa ating Panginoon. Kaya kung gusto mo hindi maging meaningless, di ba? Kung gusto mo na hindi mo maranasan yung sinasabi dito na heaven, mag-isip-isip na tayo kasi yung mga meron tayo, kung hindi mo isinalang-alang sa ating Panginoon, yung mga planuhin mo, abot, pero parang hindi mo pa rin siya naaabot. Yung puso mo, yung isipan mo, nasasalita po ba ng ating Panginoon? O nasa kakanyahan mo na lang? Yung mga plano mo, nais mo sa buhay, alang-alang pa sa Lord yan, o sa sarili mo na lang? Kaya dito makita natin, pag sarili natin ay me, myself, is activated, lahat, doon siya mahawakan. Everything is meaningless. Kaya, sabi ito, all is vanity. Sabi ito, the book begins, sabi nga, declaration emphasizing that without proper focus on God, human effort, wisdom, pleasure, and wealth cannot provide lasting significance or fulfillment. Kaya, ang lesson learned is futility of the natural world embraces its limitation. Ayan. Sabi dito, in Romans 8, for the creation was subject to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffer, and the pains of a childbirth together until now. And not only that, but also we ourselves having the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves. Kung titignan natin dito, isang naman patutunguhan yan eh. Naghihintay pa rin tayo, lalo na sa mga di pa nakakilala sa ating Panginoon, yung kaligtasan na gumula sa Panginoon. Pag tayo, go back lang po sa pananampalataya natin. Dahil isang susi lang po para overcome po natin yung mga meaningless na ating pong tinataak ay Jesus Christ lang. Kasi mahaba po yan eh. Wala pong ibang makakatulong po sa atin sa lahat ng pagkakataon. Kung tayo bumabagsak po ngayon, bakit hindi tayo bumalik sa Kanya? Diba? Para makita po natin, yung worth po natin ulit bilang isang Kristiyano, na hindi natin sasabihin na meaningless. Lahat futile. Walang pag-asa. Pero pag isipin po natin na nandiyan ang Lord, katulad na binabanggit po ito, yes, lahat po futile. But you, kung meron kang pag-asa, kasi sinasabi kasi ito, hope na nagmumula sa ating Panginoon, the repetitive cycle of nature and the lack of control human have over their lives are seen as reflection of a fallen world subjected to futility. Humans are limited in their ability to understand God's way and control the future. Kasi even Haring Solomon, nasa kanya na lahat, di ba? Perfect na sana eh. Pero because of humanity, human itself, there's always a limitation. Na-compare natin doon sa kakanyahan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, clinging to God and accepting these limitations rather than striving for self-sufficient significance is the path of wisdom. Again, finding meaning in God. Second, enjoy God's gift. Di ba? Nasasabi niya sa Ecclesiastes na kung saan
3 verse 12, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Moreover, sabi niya, that every person who eats and drinks sees good in all his labor. This is the gift of God. So, kung meron din naman po tayo, okay lang din po naman ni-enjoy. Pero, dun na when na pag-enjoy po natin, nawa, alam mo na temporary lang siya. Na huwag kang mag-focus dun, dun ka na parang nabubuhay at parang wala nang bukas. Yun ang mali. Kung maalala natin yung mga message that time, diba? God's provision. Ano binigay sa atin? Diba? The tree of life, diba? The river, the mountain, the fruit, and the light. Binigay na sa atin yan, diba? Ina-enjoy na po ba natin? Ang problema, ina-enjoy po ba natin? Kung hindi natin nakikita yung worth nun, nung binigay sa atin natin Panginoon, because me, I, myself, hindi mo talaga, sabi nga, ma-appreciate yung binibigay sa atin natin Panginoon. Kaya nagiging meaningful siya eh. Parang balingwala yung mga pagpapala na binibigay ng Lord. Dahil yung isipan mo wala sa Lord. Pero kung ikaw ay nasa Lord, yung gratitude, yung pasasalamat, makikita mo, oo nga no, kabait talaga ng ating Panginoon. Is it meaningless? No. It is a meaningful. It is a worth it na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, enjoy God's gift. The God's sovereignty, makikita po natin dito sa Proverbs 19:21. Many are the plans in person's heart, but in the Lord's purpose, always that's prevail. Tama po ba? Ilang mga planuhin na po natin sa buhay na hindi po nangyayari. Kaya sabihin mo, nandito na kuha ko na, di ba? Nasaan na, di ba? Parang, ay, lupa mo na nga, kukunin mo, babakuran mo na, di ba? Kukunin pa, di ba? Sayo na. Problema ka pa. Again, sa lahat ng planuhin natin sa buhay, wala namang problema kung saan tayo mag-work, saan tayo pupunta. But huwag pong kalimutan yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi God's always sovereign. Kung hindi niya ibibigay sa iyo yan dahil sa katigasan ng puso natin, wala tayong magagawa. Because always, kung paano tayo maging mayaman, paano tayo maging independent dun sa puso kasi natin yung lifestyle. Lalo na, ano bang lifestyle ng mga Christian? Sa worship, di ba? Worship sa lifestyle. Di ba? So, even when God's actions are not fully understood or perceived in the present, the book, Ecclesiastes nga, ultimately encourages a life of reverence and obedience to God. Yun pala yun. Kaya kailangan pa basahin natin yung Ecclesiastes bakit naging meaningful. Kasi nga, makikita natin, wala siyang pagtatangi, wala siyang reverence dun sa ating Panginoon. Na dapat, yun ang nakikita sa bawat Kristiyano. The fear of God. Sabi ito, Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So makikita natin, simple siya, no? Pero pag titingnan natin doon, next slide na yan, sabi ito, central message is that, stand in awe of God, acknowledging His sovereignty and His role as an ultimate judge. Kaya tayo parang takot, pero hindi naman tayo takot dahil grabe siya, di ba? Kundi yung pagmamahal yung, yung marubdob na pasasalamat mo, ayaw mong maano yung puso niya, na gumawa ng mali, kasi natatakot ka dun sa pag-ibig na binigay sa atin. Ganun po ba yun? Amen po ba? Which means that reverence, awe, and respectful obedience to God are the foundation principle for gaining true wisdom and understanding. Obedience pa rin. Kaya dito, makikita natin, in all na atin po na pag-usapan, next slide, update pa tayo. Natuto po ba? Praise God, no? Nakikita ko, excited yung mga kapatiran, talagang awake na awake eh. May wisdom talaga ng Lord. Sabi nito, the wise way to live is to accept the transient nature of earthly life. Yung mabilisan, transient, yung pagbabago, di ba? Kasi ngayon, sabi nga, yung generation natin ngayon, iba na, di ba? Susunod. Ngayon, nandito tayo, susunod na tayo, di ba? Yung parang nga, di ba? Yung buhay doon natin parang, vapor lang.
Ilang taon kaya yung vapor? Mabilis lang siya eh. Dati bata tayo, di ba? Ngayon matanda tayo, di ba? Dati lakas natin, nakatakbo, ngayon hindi na. Kailan lang yun, di ba? Pag-iisipan mo, kahapon lang. Di ba? Ang bilis lang. Ilang taon na tayo dito, di ba? Di ba? Kailan lang, di ba? Isang taon lang kata, pero ngayon, 30 years ka na pala. 20 years ka na pala. Pero pa kailan lang, di ba? Yun yung makikita natin na parang, ang bilis ng ating panahon, di ba? Ang bilis. Di ba? Parang vapor lang, di ba? Enjoy God's present gift. Katulad na nabanggit po kanina. And dedicate oneself to fearing God and keeping His commandments. That all worldly pursuits are vanity or meaningless without God, sabi niya. True meaning and purpose are found by fearing God, recognizing His sovereignty, and enjoying the good gifts He provides, like nabanggit po kanina. Additional na lang po yung works natin, yung food na in-enjoy, yung magandang relationship ng bawat isa, and dapat nating ilagay in their proper, sabi nga, temporal context, na wag tayo mag-focus sa mga bagay na yan. Kasi, it's like chasing the wind lang. Parang, nandyan nga, ngayon mawawala na siya. Kaya, words to ponder. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Amen po ba? So, kala natin, kapangit naman ng pamagat, kapangit naman yung ginawa ni Solomon, pero patitin natin yung kabuuan pala, nandun sa pagkakadoon na bumagsak. Pero makikita natin dito sa part na to, umangat na naman siya. Makikita natin na dapat ganitong gagawin, dapat ganyan. So basahin niyo po yung kabuuan ng Ecclesiastes. Kala nyo meaningful, kala nyo parang meaningless. Parang sabihin natin, parang walang kabuluhan. No. Bakit kaya naisulat sa Biblia? Because mapupulutan po natin ng wisdom. Kasi lahat nga yan is God breath, di ba? Tapos, yung naisulat na Ecclesiastes, walang, sabi natin, walang visa. No. Always, lahat po yan is God-breathed. Diba? Na para sa atin, para matuto kung ano tatahakin natin bilang isang mga Kristiyano. Amen po ba?